Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Wagi sa unang laban ang Philippine Women's Basketball Team kontra sa Malaysia sa score na 65-59 sa ginaganap na 27 Southeast Asian Games sa Myanmar. Nanguna si Marenciana Arayi sa score na 14 points at si Annalyn Alamsa naman ay may 12 points. Sa ngayon ay kasama natin ang bansang Indonesia sa top spot ng team standings na may 1-0 record din. Samantala, tiwala naman ang mga Pinay Q artists na muli nilang madodomina ang Women's Billiards event ng Southeast Asian Games ngayong taon. Ito'y dahil na rin sa kanilang dibdibang ensayo at build-up, kabilang narito ang partisipasyon sa mga pinakamalalaking international billiards competitions. Narito ang report ni Keisha Halili. Malaki ang paniniwala ni 2011 double gold medalist Iris Ranyola na kaya maduplika ng Pilipinas ang 1-2 finish sa 8-ball at 9-ball events na sa Myanmar Southeast Asian Games. Ayon kay Ranyola, malaking bentahe para sa mga Pinay Q artists ang ginawang partisipasyon sa mga malalaking international competitions kung saan nakatapat nila ang mga bigating foreign rivals. Nakikipaglaro kami sa mga pinakamagaling na lalaki sa buong mundo. Yung mga lalaki natin, like Efren Bata Reyes, Dennis Arculio, si Django Bustamante. Pag may time sila, nakikipaglaro. And Warren Camp, nakikipaglaro sila sa amin. So, nagtuturo rin sila. Gayunpaman, aminado si Ranyola na posibleng pinaghandaan sila ng husto ng mga kalaban na naghahangad na makabawi ngayong taon. Singapore, Indonesia. Actually sila naman. Pero hindi na rin pwedeng i-underestimate yung players from Vietnam and Thailand. Kasi sila yung parang most improved na ASEAN countries na nakita namin so far. Sa darating na Biyernes, sisiklab ang aksyon sa billiards competitions ng 27th SEA Games. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports. Sa boxing, tila nagkaroon ng bahagyang linaw ang pagsasakatuparan ng pinakaabangang Titanic clash ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Matapos na iluklok ng World Boxing Council si Pacquiao bilang top contender sa welterweight division, nakasalukuyang pinagaharian naman ni Mayweather. May report si Snow Badwa. Labis na ikinatuwa ng kampo ni Manny Pacquiao ang ginawang pagluklok sa kanila ng World Boxing Council o WBC bilang top contender ng welterweight division. Ito'y dahil hindi malayong mabigyan ng basbas si Pacquiao bilang mandatory challenger ni Floyd Mayweather Jr. na kasalukuyang hari naman ng WBC 147-pound weight class. Siyempre, kung anong opinion nila, kung willing sila maglaban, why not, di ba? Depende kasi yun sa nag-organize sa top rank kung anong promoting nila. Maganda, may build sila paglabanan, di ba? Ibininyag green ni Bobby Pacquiao na laging handa ang kanyang kuya Manny na labanan ng malimit umiwas na si Mayweather. Kasi noon pa yan yan yung inabangan ng mga tao na gustong sila maglaban. Mayweather talagang daming rason, daming reason or no. Ang negosasyon para sa sagupaan ni Pacquiao at Mayweather ay makailang beses nang pumapalya dahil sa mga unreasonable demands ng kampo ng American fighter. Pero dahil naghihingalo na ang popularidad ng boxing, walang duda na halos mga stakeholders ng sport ay handang tumulong para maisakatuparan ang pinakaabangang pound-for-pound showdown ng dalawang pinakasikat na boksingero ng kasalukuyang henerasyon. Para sa Good Morning Boss, Snow Badwa, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ansalubon para sa Good Morning Boss.